kasi tinatawag ang huling pakikipag-usap po sa aming mga investigador, eh tinatawagan siya ngayon nito ni Anselmo Taberdo. Is he willing to come here to give his testimony? Aalamin po namin, yun po itanong namin dahil nung po siya ay kinuha na namin ulit ng testimonya, eh mukhang sumasabay na tinatawagan sa bigla po ng grupo Ano nila, ang Mike motibo Defensor. naman nitong taong 'to, 'no? Gusto kong malaman bakit siya biglang nag ah, nagbigay ng ganitong information considering na parang son-in-law siya. Tinitingnan po namin base sa kwento niya mukhang meron ng diferensya yung magka-partner at siya ngayon yung may dala dun sa anak niya. So parang may personal reason po na tungkol dun sa kanilang relasyon. At maaari yung isang dahilan ay pinag-iisipan, hindi dumating yung talagang pangako na 500,000 bilang parte dun sa makukuha dapat na 5 milyong piso. Yung parang may, because of that personal circumstance, eh, Maaari yun po ang dahilan. nagsalita siya Opo. doon. And, based on your analysis, itong informant ba is a credible, witness? Itong si Ragasa, si Mr. Ragasa? Pag binalidate po yung kanyang personal circumstances at relationship, maaari po talagang napagkwentuhan. Doon na nga po, Mr. Chair, pumapasok yung aming kagustuhan na ipatawag si Anselmo Taberdo at si Mike Defensor para po mas mabigyang linaw yung testimonyang ibinibigay po nitong tao na ito. And, base ba doon sa information, na-consummate ba itong 5 million na ibigay ba? Hindi pa po, lumalabas po rin sa huling statement 350. 350 pa lang po yung kabuang natatanggap pero may mga kwento pa po siya na siya ay yung mga lugar kaya po nagkaroon ng credibility at sinundan namin yung mga lugar na binabanggit kung nasaan yung 18 eh tumutugma po rin sa kanyang istorya. Mm. And, nasaan na itong taong 'to? Is he, under NBI custody Wala or po sa aming kustodiya pero alam po namin kung saan siya nakatira. Dati pong nasa Taguig, lumipat po ng tirahan at amin po siyang minamanmanan po. okay. Naka-surveillance po. And then, gusto ko lang ho rin matanong itong, informant na ito, nag-ano ba siya, nag-appear personally sa NBI? Opo, 2 beses po. Katunayan, nung isang beses nagpunta siya, meron pang isang media personality na nakapag-cover po sa kanya. At recorded po lahat ang kanya pong pagdalo sa So, NBI po. pasabit na lang sa committee rin yung, in confidence, 'no? I know this is a confidential matter. For the, pasubmit na lang sa amin yung video as well as yung transcripts ng interview We'll comply po, Mr. para Chair. we can look at it. And then, balikan ko lang kanina yung inyong presentation, Director, no? Based on your analysis, doon sa mga sinumpaang salaysay nung 18 bodyguards, ano ang analysis nyo, no? Bottom line, no? Kasi nakita ko marami kayong standards na sinusundan Opo. and these are legal standards na ayon sa batas. But based on your analysis, ano ang itong kanilang mga sinumpaang salaysay? Ano ang inyong analysis dito? Well, unang-una po, yung pinagsamang sinumpaang salaysay nila na isinumiti sa ombudsman, medyo marami pong kaduda-duda. Sabi ko nga, kung meron pong katotohanan doon at hindi base sa hearsay, mga 10 to 20%, malaki na po yung 20%. At nung breakdown pa po namin ito at tanungin isa-isa yung 18, eh lalo pong napagtibay yung aming pananaw na ito ay hindi namin maaaring magamit para magsampa ng kaso doon sa mga taong nabanggit. At higit pa po dyan, lumalabas na talagang mukhang sinulat at kinotes, corroborated po yung pagsusulat nitong pinagsamang sinumpang salaysay. In addition to this, tiningnan po namin yung mga pronouncement sa media, sa social media, yung unang mga lumabas na pinagsamang sinumpang salaysay, marami pong inconsistency masyado na magiging problema po pag amin pong inakyat sa prosecution at pati na rin po sa korte kung ito ay tatayo. And, kung gano'n, meron bang violation of the law na ginawa itong mga, taong ito? Sa Dahil ngayon meron silang sinumpaang salaysay. Pumunta ba sila sa NBI to personally, po, give the statement or meron ba silang personal narration sa NBI? sinumpi na po namin sila, pumunta po sila. Yung una, ayaw nilang magbigay ng pahayag.
So binigyan po namin ng pangalawang pagkakataon. Kasama po sa sinampina diyan nga sila yung mga may kinalaman, si Bishop Efren Tindero, si Mike Defensor, yung asawa po ni Mike Defensor, mga ilang personalities po. Pero hindi po nagbigay ng testimonya yung iba. Nung bumalik po sila doon, Ilan po nagbigay ng yung pong testimonya? 18, nagbigay po ng testimonya nila pero doon po sa 18, 5 lamang po ang pumirma, Mr. Chair. Yung 13 po, pinigilan ni Attorney Balikod na pirmahan at gusto niya ay kanya munang reviewin yung naging mga statement ng 18. Nagkaroon pa nga po ng insidente na gustong punitin ni Attorney Balikod yung mga testimonya nung mga 18 bodyguards na hindi naman po natin pinayagan. Kaya meron po kaming hawak na 5 yung interview po. Alam niyo po yung parang blatter na question and answer na pirmahan po nung 5, yung 13 hindi na po pumirma. I would assume na kung buo yung loob mo magbigay ng testimonya, pupunta ka doon, magbigay ka testimonya, permahan mo. Di ba? Tama po yan, Mr. How Chair. come mayroon pang commotion and drama na nangyari na may pupunitin at hindi pumirma lahat? Marami pong drama nangyari. Yung unang patawag pa lang, ano po. Actually, nung unang patawag pa lang po, mas mahaba pa yung naging salita ni Mike Defensor at ng kanyang abogado sa media ng NBI kaysa po makipag-usap ng maayos sa aming mga investigador. At illegally, binidyo capture nila yung pag-iimbestiga tapos inilabas nila sa media. So may mga behavior po na ganun, pero ang naging instruction po natin doon sa ating mga investigador is to exercise maximum tolerance kasi alam naman po natin parang politically high profile itong kaso na ito kaya atin pong iningatan hanggang sa nung nagbigay na po sila ng pahayag nila at ayaw naman pirmahan. Kaya ang hirap din pong gamitin. Tama po, pero meron din po kaming recording. Lahat po ng proceedings, siningi namin ng kanilang consent na amin pong i-video record yung buong proceedings at meron po tayo noon. Oo. Ipaki-submit na lang sa committee rin Opo. so that we can analyze and also the full transcript para rin mabasa namin at ma-analyze namin dito. Yes, Mr. And my Chair. last question, Mr. Chairman, before I go to any round two. Based on your analysis, kung 5 lang ang pumerma, base sa inyong testimonya ngayon, can we take the entire testimonies? Kasi sinabi nyo 10%, no? Yung masasabing direct information, the 90%, hindi. Opo. No? So ano ang analysis ng NBA on this entire testimony or testimonies? Ang mahirap po yung 10% na totoo naging empleyado. Halimbawa po, yung totoo naging empleyado sila ni Saldico na tapos totoo po na sila na-assign kung ani-kanino. Totoo po na dating Marines yung iba. Yun po yung mga totoo ron. Totoong kakilala nila siguro yung ibang tao. Pero yung mismong aligasyon na po ng nangyaring krimen na nag-deliver sila ng pera directly, yun po dapat yung alam nila. Hindi po nila alam kung talagang yung laman ng maleta ay pera. Meron pa nga pong isa doon sa pumirma, yung sinabidad, binanggad ko po kanina. Tinanong siyang direkta nung nag-iimbestiga, kung ano yung diniliver niya maleta, ang sagot niya, wala. Pero pag pinagsama-sama po, yung pong pinagsamang salaysay, magmumukhang maganda yung istorya at paniniwalaan. Pwedeng paniwalaan for purposes other than prosecuting or going after dun sa mga nagkamali, mukhang hindi po titindig. Binanggit nga po kanina ni PG Padulyon na binabana namin yung standard to probable cause. Hindi pa rin po lulusot Hindi pa rin po papasok sa probable cause. Kasi gusto lang nga po naming makita na maimbestigahan yung mga binanggit na tao na gusto rin po naming ipatawag. Ang problema po namin, Mr. Chair, pag ipinatawag namin base ron sa kanilang inilatag na joint affidavit na yon, baka po mukhang nagpipishing expedition kami at kami naman po ang papanagutin ng mga taong aming ipinapatawag po. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat, Acting Senate President Gatchalian. Senator JV, it's your turn. Thank you, Mr. Chair. Before we move on to another topic, siguro nabanggit kanina. I'd just like to ask probably the NBI or DOJ, are there efforts to locate yung pong nabanggit na doon sa affidavit, no? Yung mga EA ni Saldico, yung Paul Estrada, Mark Tiksay, Roberto Albarigo,
no? Ito yung mga nabanggit na rin ng mga Blue Ribbon Committee hearing na nakaraan na naalala ko lang kasi, no, na ito yung mga taong individual na malapit kay Saldico. And they were also mentioned, Mr. Chair, doon sa affidavit ni Hil Nabidad at ni Anselmo Taberdo. Tama, no? Attorney, Director, no? They were also mentioned itong mga malalapit supposedly kay Saldico. Ang tanong ko lang, may effort ba tayo mahanap itong mga executive assistant o itong alleged bagman na ni Saldico? Dahil kung sakasakali, pagpalagay na nating may 5-10% lang ang magagamit doon dahil kilala nila yung mga tao, pwede pa rin magamit, no? Attorney Matibag, meron bang effort to look for these individuals? Well, we are willing to see issue subpoena to them. Gayon po. Pero yung even nga po yung identification nila, saka kung personal circumstances, hindi po maibigay sa amin nung 18 Marines. So, if there's an effort, there is a continuing effort. Lahat naman po dito, yung mga binanggit, I'll make no mistake na ibig sabihin dahil hindi maayos yung pagkasalaysay dito sa pinagsamang sinumpang salaysay, hindi na namin titingnan. Titingnan pa lang po namin yun. Kaya lang nga, yung magiging direction po natin, sa halip na naging maluwag at mas mabilis yung direction ng pagpunta, meron pa pong nangyari na ganito na sagabal po sa aming hangarin na may patawag po yung mga taong dapat naming imbestigahan. At na maganda po kanina, binanggit ni PG Padulyon, I just like to take the opportunity na ang NBI po katulong ang DOJ at saka po ang Ombudsman, tuloy-tuloy po yung aming pag-iimbestiga at mga kasong aming inihahain po doon sa mga dapat managot po dito sa ating usapin na flood control issue po na to. Ang ano lang, no, dahil sabi nga natin, pag sinabi mong Marines, ibang ano doon, iba ang pananaw. Alam natin na yan talagang buhay, lahat iaano niyan. Iaalay niya para sa bayan, no? Ang sa akin lang po ay Mr. Chair, kung siguro nabanggit ni Attorney Matibag, yun po kasi sa handling mukhang hindi maganda, no? Yung mga handler, baaring doon sa mga kaunting, kaya nga po nag-aapila nga tayo doon sa doon sa 5 na nag-execute ng affidavit, maari pong may magamit pa doon no? Kung sakasakali. Kaya lang kung nasingitan kasi ng handler na ibang impormasyon na dinagdag kung saan-saan, pero dapat nag-concentrate din sila doon sa kanilang personal knowledge, maaring mas nagamit no? Pag napagtahi-tahi, kung sakali, Attorney Matibag, kung nahanap ba itong Paul Estrada, Mark Dixay, Albarigo, at naitahi doon kila Nabidad at Taberdo, maaring may magamit kung hindi lang siguro na sinasabi nyo na coach na mali o na dagdagan. Maari ho bang magamit yun kung sakasakali mahanap nyo itong mga sinasabing bagman at yung EA ni Saldico? Doon, dahil nabanggit nyo rin kanina, yung sa mga 5 na nag-affidavit, na-assign po talaga sila kay Mr. Saldico. Well, ito naman pong aming findings na to, including po yung nakuha namin mga testimonya doon sa mga Marines, we are officially sharing it to the DOJ and to the Office of the Ombudsman for proper disposition. Kung maalala nyo po, yung aming pong pagkilos based on the letter deputizing us by the Ombudsman to do the background investigation. So that is a background investigation. Yung pong mga binanggit nila roon will be properly assessed by the Office of the Ombudsman and the Department of Justice. And but just the same, we take your advice po. At sabi ko nga, ito pong kasong ito, hindi pa po sarado, tuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga. Nangyayari lamang po, nung lumabas nga itong pahayag ng 18 na bodyguards na to, sa halip na parang luminaw, mas lumabo. Mas humaba po yung prosesong ating gagawin para habulin natin yung mga mananagot po dito sa issue ng flood control po na ito. Kaya nga po, papasalamat tayo sa ating chairperson na si Senator Erwin Tulfo na pinagbibigyan sana ng pagkakataon yung 18 na maihayag yung kanilang nalalaman, no? Na sa halip na nag-press con, maaring doon sa mga kasi iba yung pagpumirma ka, kahit papalo tinitindigan mo yun So maaring may magamit doon, mapagtahi-tahi natin kung mahanap itong mga individual na ito kaysa umiwas po sila. Kaya hindi natin pinalalabas to, Mr. Chair. Salamat at inimbita mo sila
na i-discredit sila, kundi kung may magagamit doon, bakit hindi? Di ba? I'm sure si Atty. Matibag would agree na doon sa kahit 10%, kung magagamit, magtatahi-tahi natin to, matutunto natin. Kung may delivery nga, meron ng delivery. Kung meron nga itong mga bagman na ito, may kinalaman talaga. Para talaga malaman na natin itong mga tunay na may salarin, no? Dito sa buong modus na ito. Yan, ano lang po, salamat po sa tanong ni Senator JB, Mr. Chair. Let me state po that the NBI will be relentless in pursuing those who violate the law, lalo na po dito sa issue ng corruption. That is the commitment po ng NBI dito sa committee na to. Just to cite an example, just recently we are going after politically exposed persons. Recently po we arrested a director from SEC na nag-extort po. At meron po kaming sinusundan din na lead na medyo malaking personality po na hindi lang namin ibibigay po yung buong detalye, pero meron pong dalawa na malaking personality na tingin namin ay gumamit ng mga dami po para itago tong issue po doon ng flood control po. Right. Before we go to Senator Baum, just want to remind everybody, yung report po sa atin ng Blue Ribbon Committee Secretariat ay nag-aantay pa rin po sila ng sagot sa taas. Ayaw po silang bigyan ng sagot. Binibigyan po natin ng chance. We're inviting them to attend this hearing. Ang sagot po ng attorney po nila, si Attorney Baligot, natatakot daw yata na pag nag-attend naman po sila dito, baka i-cite lang po ng contempt ng komite. Hindi naman po ganon dahil ito po ay invitation lamang po naman, di po ba? And this is just a meeting. But anyway, go ahead, Sen Bam. Maraming salamat, Mr. Chairman. Isa lang po itong manifestation. Marami po tayong tanong at yung mga tanong ho natin ay para sa 18 bodyguards na hinihikayat pa rin po nating mag-attend dito po sa ating meeting. Eventually, magiging hearing po ito and under oath, mapag-uusapan yung kanilang sinasabi, no? At malalaman natin yung katotohanan. Pero siguro po yung mungkahi ko na lang to the agencies in front of us, ang DOJ, ang NBI at ang Ombudsman. Ito po, palagay ko ito po yung pakiramdam ng maraming tao. Kailangan ho nating iresolba itong issue ng flood control. Mag-iisang taon na po ang SONA. Yung SONA po, last year, dun po lumabas yung mahiya naman kayo at mag-iisang taon na po yan. Next month na po yan. So wag na ho nating paubutin ng isang taon na yung pinakamalalaking isda ay hindi po nahuhuli. At sana po gawin natin yan na wala ho tayong kinikilingan, we follow the law, we follow where the evidence leads us, at gawin ho natin yung nararapat. Kasi alam niyo po, may nagsasabi kasi nakalimutan na yung issue ng flood control. Yun po yung mga binabato po rin po. Pero hindi po nakakalimutan yung flood control. Dahil meron pong magpapaalala sa atin ng flood control yung panahon. Dahil rainy season na rin po ngayon. Kapag bumabaha na po sa Metro Manila, sa Cebu, sa Iloilo at napakarami pang mga lugar, pag bumabaha na po sa buong kapuluan natin, maalala ng tao itong issue na ito. At iisipin nila, meron bang nangyari? Kaya mahalaga po na ituloy po yung hearing, ituloy po yung investigasyon at sana po ma-resolve na ho natin to bago pa umabot ng 1-year anniversary na kung saan po una itong nailabas, no? Habang hindi pa po ito nare-resolba, tuloy-tuloy po ang mga tanong ng taong bayan kung sineseryoso ba natin ang issue na ito. At mahalaga po na seryosohin po natin ito, isa po ito sa pinakamalaking nakawan sa buong kasaysayan ng ating bansa. At alam ko po mahirap ang trabaho ninyo, kada hakbang may bumabatikos, alam ko po yan, pero siguro po para rin po sa taong bayan, no? Let's do our best. I know everyone is trying their hardest, but mahalaga siguro po itong sense of urgency natin na magkaroon ng resolusyon ang issue na ito. Mahuli ang dapat mahuli, yung talagang nasa likod nito, mastermind, kung saan pa po ito papunta, kailangan po talaga mahuli na para maka-move on na rin po tayo dito po sa ating mga kailangang gawin dito po sa ating bansa. Napakarami pong issue, napakarami pong krisis. Ngayon lang po, nagkaroon ng earthquake po sa Mindanao at marami po sa amin
Pagkatapos po ng hearing na ito ay a-action na rin po namin yung iba't ibang pwedeng gawin po doon. Pero habang di pa po ito nabibigyan ng tamang resolusyon, patuloy po yung sugat na ito sa ating bansa na kailangan pong magkaroon na po ng lunas. Yun lang po, Mr. Chairman. Maraming salamat po sa mga resource persons po natin. Thank you, Senator Bam. After Senator Soto will be Senator Risa Ontiveros. Go ahead po, Senator Soto. Thank you, sir. Thank you, Mr. Chairman. I actually came and prepared many questions. But after hearing the NBI report and then looking at or reading through the joint affidavit and then the copies of the affidavit of the 5 who individually submitted their affidavit, ang dating sa akin is wala na ako itatanong kasi apparently yung joint affidavit, what's it the word used by NBI based on the NBI report? Concocted eh. Merong gumawa at parang for media purposes. Tapos nakabanggit ako ron, nasingit ako somewhere along this makapal na affidavit na to. And then, nung magbigay ng sinumpaang salaysay, yung mga nabanggit doon, lalo na yung 5, hindi ako binanggit. Wala akong banggit doon. Walang sinasabi sa akin doon, Pero pagdating nung pseudo hearing, ay pilit tinatanong nung 2 senador tungkol sa akin tsaka kay Senator Lacson. So, I actually sympathize with the 18 ex-bodyguards because parang nagagamit talaga sila. Ay, nakakaawa eh. Dahil later on, baka sila sasalo ng lahat ng kabulastugan ng ginawa nung nag-prepare ng joint affidavit, nagsingit si ganito, sinama si ganito. Pagkatapos, individually, pagka nakausap mo, iba ang kwento nila nung sarili nilang kaalaman. So, with that, Mr. Chairman, I have no questions to any of them. Obvious na. Alam na ng taong bayan ano nangyari. Thank you, Senator Soto. Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. With the advice of Vice Chair Kiko in relation dun sa lindol na binanggit ni Senator Bam, 3 maikling factual questions na lamang po. Sa NBI po, hindi po ba sa investigasyon nyo, parte po yung pagkondukta ng lie detector test? And if so, bakit po hindi nakapag-lie detector test po yung 18 ex-bodyguards? Meron pong nung tinanong kung willing silang pumasok sa lie detector test, meron namang mga sumagot na directly na opo. Meron namang mga sumagot din na ang sinasabi is tatanungin si Attorney Balikod. Kaya nangyari po dyan, hindi mo na-subject sa lie detector test kasi po, yung lumalabas on a general sense, tanungin po yung kanilang abogado. Pero we are ready to conduct po yung lie detector test if they will agree. Salamat po, Mr. Chair. At doon po sa investigasyon ng Bureau, lumabas po ba kung paano nakilala nung 18 ex-bodyguards si Attorney Baligod? Mr. Chair, ganito po, in-approach nila yung isa what's the name? Buduan, in-approach ni Attorney Balikod. Tapos si Buduan, siya na ang nag-recruit doon sa 18, sa 17. At nagsimula sila nag-meeting and eventually, hini-house na po sila sa isang tirahan sa White Plains, doon po sa lugar ni Attorney Balikod mismo, mula pa po nung November. So ang naging offshoot po, ang takeaway po, naging offshoot niyan, kaya po na si Buduan, yung kay Gutesa po, doon po nagsimula. Salamat, Mr. Chair. At huling tanong na lamang, so paano po nabuo yung grupong ito? Ganun po na lumapit si Attorney Baligod kay Mr. Buduan at si Mr. Buduan na ang nag-recruit nung 17 pa? Meron pa baka nalaman ang NBI dun sa pagbubuo ng grupo? Tama po yun. Si Buduan po yung parang pinakang kinuha na kumausap para doon sa 18 na sumama. Katunayan, hindi lang nga po, ang amin pong findings, hindi lang po 18 yung kanilang kinakausap.
26 po dapat yan eh. 24, may 6 pa po. Kung makita nyo po, may mga lumabas dun sa social media na aming nang nilabas, may kinakausap na additional na 6 para magiging 24. Tapos ang nangyari po niyan, na-record pa nga na parang nagtatawaran pa ng presyo kung ano yung ibibigay. Meron po kaming recording noon. Nakuha rin po namin sa aming monitoring ng aming CCD, yung pong aming Cybercrime Division, nandoon po. Meron din po mga report na pumasok sa amin na malalayong lugar, mga taga Isabela, taga Tugigaraw, pinupuntahan pa ni Attorney Balicod para kumbinsihin. Unofficially, no, we cannot make use of the recording that was given to us dahil merong mga konting violation yan. Pero maririnig mismo doon yung boses ni Attorney Balicod na kinukumbinsi na o ikaw kumuha ng picture na to, asa na yung USB? Sinasabi ng tao, ayoko nang makialam nananahimik na ako, yung pamilya ko. At pag mapapansin po ninyo, itong 18, these are the individuals na wala pong trabaho. Kasi doon sa 100, pag inyo pong i-check, i-validate, some of them, probably more than 10 of them, ay still in active service. So, kaya ko po, this is material, kaya ko po sinasabi to, yung mga nasa active service, may trabaho, hindi mo na pwedeng kumbinsihin eh. Dahil meron silang career, more than the salary na makukuha, yung career nila, tinitingnan nila. Pero itong individual na 18 na to, pag pinofile nga po natin, tingnan mo yung pagka-profile natin dyan, halos pare-parehas yung kanilang mga katatayuan po. So, yun na po, kasama na po yan sa bibigay naming findings na tingin ko dapat pong matingnan. Kung siguro, kung mamarapatin po, meron namang lista doon sa mga empleyado na yan na ni dating Congressman Saldico na nasa active service. May mga ilan po akong nakausap dyan na natatakot na lang lumabas dahil they're very protective of their career. Baka sakali po, sa pamamagitan po ninyo through an executive session, makausap po ito mga tao na ito para po matapos at makita natin po ang katotohanan. Mr. Chair, po makasingit, ma'am. Actually, yun lang Okay. yun lang naman po yung huli kong tanong, Mr. Chair.